So, good morning at mainit na umaga at mainit na pagpapala. So, yun po. Alam mo naman Bisaya ko, paki-English naman po. Yan. So, may English ba? Yun. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Salitang remain po is marami po siyang ibig sabihin at saka malalim po. Hindi lang po ang salita ni Jesus ang na-remain, pati yung pamumuhay ni Jesus. Dahil makikita natin kung naka-remain tayo kay Jesus, yung salita niya, makikita sa pamumuhay natin. So, sabi nga dito, if you remain, ibig sabihin, hindi mo makukuha yung wish na gusto mo pag hindi mo to mag-granted yung una. Kasi paano gagrant ang Panginoon kung hindi makikita sa atin na nasa atin si Kristo? 'Di ba? So every time basa ka ng Bible sa guidance ng Holy Spirit, bago mo ma-claim yung promises, babasahin mo muna yung sa ibabaw o yung kasunod ng promises. Kasi hindi mabibigay sa yung promises ng Panginoon kung hindi mo masusunod yung utos niya, which is napakasimple lang naman na mamuhay tayo katulad ni Kristo. Ang buhay ni Kristo is tadyang napakapuno ng pagmamahal. Katulad nung sermon last Sunday ni Ate V, na may kapahingahan kay Jesus. Pero sabi ng word ni Jesus, follow me because my yoke is magaan lang. Paano ba sa iniisip ko, paano ba masabing light lang ang bit-bit ni Jesus buong mundo? Tapos sumagot naman through sa isipan ko sa question, sabi niya, kaya mo ba sa may pagmamahal? So, yun lang. Yung way ni Jesus, yung salita niya, remain in me, and my words remain in you. Katulad kasi, yun ang ginawa ni Jesus sa salita ng Diyos. Sabi niya, I keep your word in my heart, so that I may not sin against you. So, ibig sabihin, pagkalaging natin yung salita ng Diyos, sa salita ni Jesus, nasa puso natin, hindi tayo magkakasala. At higit sa lahat, ito napakaganda. Pag nagpasamuhay na natin lahat ng sinasabi ni Jesus, o yung mga words na remain, yung mga words na kinikip natin sa heart natin at ipasamuhay, may-claim natin to. Itong word na to, ask whatever you wish. Wish lang yun ha, hindi pa yun kasama yung need doon. Yung need kasi basic, alam na ng Diyos yun. Ito yung wish. Nag-grant niya talaga. So yun lang po yung ma-add ko at purihin ng Diyos sa word na to. So ngayon po mga kapatid, dadako na po ba? So, dadako na po tayo sa pangkalahatang panalangin. So, parang kumunti tayo. Nasana po yung iba. Nasa kabila. So, tayo po'y konting katahimikan dahil tayo po'y lalapit sa presensya ng Panginoon. Kung nabasa niyo po yung Revelation, even though the 24 elders, binuhubad nila yung corona nila at nagpatira pa sa harapan ng Diyos. So, tayo pa kaya. So, let us pray. O dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po na kami po'y nakarating dito na ligtas at naway makauwi din kami ligtas. Ama, kami po'y lumalapit sa inyo, Ama, upang idalangin ang bansang Pilipinas. Naway patuloy po ito maging malaya, Ama. Malaya po kami makapaghayag ng iyong salita. Malaya po kami makapagpuri at malaya po kami makatawag sa pangalan ni Jesus. Dahil alam po namin, Ama, kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, ang kapahingahan na bawat tao ay kailangan talaga kung malaman niyon. Ama, salamat po. At patuloy po namin dinadalangin, Ama, na sa mga membro na wala dito, naway sa next Sunday, Ama, makasama po namin, Ama, sa anong kadahilanan, Ama, na wala sila, naway pagpalain po sila, Ama. Ama, patuloy po namin dinadalangin na pagpalain niyo po yung church na to at ang pastor, si Pastor Ravi, si Pastor Randy, pagpalain niyo po yung upper, Ama. Naway tuluyan po kami lumago, Ama, spiritually. At hindi sa lahat, Ama, naway lumago din po kami, Ama, sa mga membro na dito, Ama. Kasi po, Ama, masarap at masaya magpuri sa inyo, Ama, kung makita namin na napakarami po namin, Ama. Nagkakasa kami, masaya yung puso namin na magpuri sa iyo dahil alam po namin, Ama, na ikaw ang Diyos na lagi nagpala sa amin. Salamat po, Ama. At patuloy po namin dinadalangin, Ama, na nanungkulan sa bansang Pilipinas, mula sa pinakamataas sa pinakamababa, Ama. Naway patuloy po, Ama, gabay niyo po sila. At naway laging kalooban niyo po ang masunod.
sa bansang Pilipinas, Ama. Ama, dinadalangin po namin, Ama, sa lahat ng missionary sa buong mundo. Pagpalain niyo po sila, Ama. Ito po, Ama, is, ang naramdaman po namin, Ama, is, init pa lang, Ama, ng araw. Sila po, Ama, init ng nanunugi sa kanila, init na gusto silang patayin. Alam po namin, Ama, na hindi po basta-basta yung ginagawa nila. Magpadala kayo ng milong-milong anghel, Ama, upang protektahan sila, ingatan sila, at alagaan sila, Ama. Kung maalala ko lang po, Ama, yung po, Ama, yung story po sa Kings, Ama, isang anghel lang po, Ama, is 100,000 po ang nawala buhay dahil gusto mong tugisan ng mga lingkod nyo. Ama, protektahan niyo po sila dahil ang ginagawa po nila, Ama, ay nag-prepare po sila sa kingdom niyo po. Ama, salamat po sa laging pagdinig sa aming panalangin. At higit sa lahat, Ama, kami po humingi ng tawad sa aming kakulangan at kalapasan laban sa inyo. Nawa hindi ito hadlang upang dinggin ang aming panalangin at kinain. Ama, salamat po. At dinadalangin ko rin po, Ama, sa lahat po na nandito sa church na to. Naway mag-rain down po kayo ng Holy Spirit, Ama, upang masanay po kami mag-speak ng word niyo po, Ama, sa kapwa namin, sa pamilya namin, sa kamag-anak namin, sa ka-office mate namin, sa mga tao na kasalamuha namin araw-araw, Ama. Katulad ng times sa Apostol, Ama, sa Book of Acts. Nung nag-pray lang po sila, nung bumaba yung Holy Spirit sa pamagitan ng anyong dila, Ama, after nun, Ama, everyday mag-add ng membro sa kanila, thousands, Ama. 4,000, 5,000 na add po, Ama. Hindi po yun imposible sa time na ito, Ama. Gamitin niyo po kami, Ama. Gamitin niyo po yung buhay namin sa ikakalugod at ikakarangal sa iyong pangalan, Ama. Upang gamitin niyo po kami, Ama, upang ma-prepare po yung mga tao sa aming paligid sa pagparating ni Jesus, na maging handa po kami, Ama. Salamat po sa laging pagdinig at ito'y samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Naabot po kayo? Itong si Mola yan. Praise the Lord. Ayan, so sumasabay po yung ating mga kapatiran sa tindi ng init. Hindi nila kaya wala sila ngayon. Pero nandun sila sa beach, ano? Yung mainit pa din yun. Terrible. Pero yan, so mapagpalang araw sa ating lahat. Isang matinding araw. Ilan tayo ngayon, Brother Aaron? Lakas eh, taas eh. Isang init. Terrible. May 45 ba tayo? 43, grabe. Pero 45 Yung, terrible yun. Salamat sa Diyos. So parang yung nabasa natin doon sa shinare nung ano, na lahat daw ng tao nagko-complain sa init, pero sa Revelation, di ba yung shinare mo? Sa Revelation, yun yung inihayag doon na yung mundo ay tutupukin sa tindi ng init. No? Nakita mo doon sa Revelation? So sabi ko nga, no? Kaya pag hindi nagsisi ang mga tao, kasama doon sa magsasuffer. Pero tayo po na magpapatuloy hanggang wakas, kaya yung word ko kung magpapatuloy hanggang wakas, kasi meron talagang hindi eh. Meron talagang hindi magpapatuloy hanggang wakas. Kasi hindi nakakayanan. Pero wala kang ibang mapupuntahan eh. Tama po ba? Yung ating pagtitiis dito, walang hanggang paghihirap ang kapalit kung tayo ay mag-give up. So dito may katapusan, dito may hangganan. Pero sa kabilang buhay, wala eh. Kaya okay lang, tuloy lang. Tiis lang po. Lahat naman ng meron tayong pinagdadaanan sa ngayon ay may hangganan. Okay, so kumusta na po mga anak ng Diyos? Praise God. Nasaan na sila hanggang? Andito na siya. Walang tulog. Walang tulog? Okay lang yun. Mas mainam yun kaysa walang gising. So akala natin natuwa na nga tayo kasi makakasama na natin siya. 1 month din siyang nawala, di ba? Okay, so praise the Lord. Sino pang wala? Madami. Wala yung family ni Kim, sila Sister Helen. Wala yung mga nanay. May kanya-kanyang mga lakad. Mainit pa yan, ha?
Mainit pa ang panahon, pero may kanya-kanyang mga lakad. Pero ganun pa man, tuloy lang po tayo. Magpalakasan tayo sa word ng Panginoon. Tayo po ay magpaalalahanan dahil hindi po natin kayang pigilan yung mga nagaganap sa ating paligid, no? Sa nature natin, may iba't iba mga nangyayari na yung biglang na ano na lang tayo, nagugulat. Uy, talaga, pero kung talagang alam mo yung truth, hindi ka na magugulat eh. Hindi ka na maninibago kasi alam mo na mangyayari at mangyayari talaga. Alam mo na magaganap at magaganap ang lahat ng bagay sa ayaw man at sa gusto ng mundo, ng tao. Mangyayari talaga, walang makakapigil. So tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos para tayo po ay makapagpatuloy, makatagal hanggang end. Okay? So parang hindi lahat yata kayo nag-share. Kanina yung ang ganda-ganda ng word na binigay sa inyo ng Lord, binigay sa atin ng Panginoon sa John. Ano ba yun, Giselle? John chapter 15, tama ba? 15:7. Ang ganda nun, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So kanina may nag-share na kung ikabubuti mo, ibibigay sa inyo ng Lord yun. Pero mayroong requirement, nire-require niya na manatili. Amen po ba? Manatili kayo sa Diyos at manatili din naman tayo sa mga salita ng Diyos. So pwede lang tayo mag-claim ng ating mga hinihingi sa Lord kung nagre-remain, kung nananatili tayo sa kanyang mga pangako. Hindi ka pwede mag-expect ng return o ng tugon mula sa ating mga pagdaing kung ang layo naman ng buhay mo sa kalooban niya. Ang layo naman ng buhay mo sa salita niya. Kaya napakaganda pong reminder sa ating lahat. Napakagandang turo na rin na tayo po ay patuloy na manatili sa ating Diyos na buhay. Ngayon po, ang ibinigay sa atin ng Lord ay patungkol sa araw-araw nating kinakaharap. Pahiram nga ako anak ng Bible na yan kasi yung Peter po ay nawala, lumipad na, di na siya bumalik. 1 Peter chapter 5, may English din dyan, di ba anak? Akin na yung English. 1 Peter chapter 5, 8 to 9. Tama po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo at basahin po natin yung 1 Peter nang malakas ang naririnig po ng inyong sarili. 1 Peter chapter 5. Sige po, pakibasa. Verse 8 to 9. Okay. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umuungal at aligid 8 to 9. na naghahanap ng malalapa. Next. Ayaw na. Next. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyong hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga paghihirap, kundi gayon din yung mga kapatid sa buong daigdig. Amen. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Let us pray. Ama, maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na muli. Inalaw po ninyo na magkakasama kami. Pinahintulot po ninyo na kami ay magkaroon ng pagkakataon na sama-samang sumamba sa inyo in prayer, in praise and worship. Thank you, Lord, sa pagsama mo sa amin. Salamat na sa kabila ng tindi ng init ng panahon, iniingatan mo po kami. Hinahawakan mo pong kalusugan ng bawat isa sa amin at nakakayanan po namin ang lahat ng ito at magpapatuloy kami na mag-aalay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sapagkat ito ang nararapat sa inyo, Panginoong Jesus. Marapatin mo nawa na kami ay katagpuin sa aming mga pangangailangan, anuman pong aming kakulangan, makadama nawa kami ng kasapatan na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo pong aming mga puso sa bawat salita mo na aming matatanggap, ito po ay magbunga ng totohanang pananampalataya sa kalooban mo, pagsunod sa iyo, O Diyos,
totohanang nanais na mabago kami at patuloy na tumalima sa inyong mga salita. Pagpalain mo rin po ang lahat ng naaabot ng tinig na ito at sila rin po ay manampalataya, magtiwala sa inyong banal na salita. Maraming pong salamat sa pagkilos ng Holy Spirit. Thank you po. Dahil kayo ang tunay na tutugon. Ikaw ang magbibigay sa amin ng pangunawa na ang salita mo hindi lang namin basta mabasa, hindi lang namin ito basta mapakinggan, kundi ang kapangyarihan po nito ay mararanasan po namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, at pangunahan. Samahan mo kami, nawa ang pangalan mo lamang ang mabigyan namin ng karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng handang mag-bless ay magsabi ng Amen. Amen. Amen at amen. Maupo na pong lahat. Sa Tagalog, sa unang Pedro chapter 5, verse 8 to 9, ang sabi niya dyan sa 8, humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at naali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ang ganda po sa English version, 8 to 9. Sa 8, ang ganda po ng sinabi niya eh. Sa verse 8, nasa na ba yun? 8. Be self-controlled. Yun, ang ganda sa English, di ba? And alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. So, ang pag-aaral po natin yan at pinamagatan po natin, ano nakalagay dyan, mga kapatid? Always prepared. Always prepared for Satan's ano ka lang? Your enemy. Your enemy ba? Ay. Always prepared your enemy, the devil. Okay, so kasi kanina yung nakalagay doon sa akin, notebook ay Satan's attack. So ang sarap po na bigyan tayo ng warning. Tama ba yun? Warning, babala. Na ang ating kalaban ay hindi tao. Tama po ba? Hindi yung kasama mo sa bahay, hindi yung kasama mo sa trabaho. Hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang kapitbahay mo, lalo naman. Hindi ang kumpare mo, hindi ang customer mo. Tama ba yun? Hindi yung mga client mo. Sabi pa ni Cesar, client. Hindi yung mga client mo. O sino ba yung nagpapasira ng araw natin? Ha? Sino ba yung nakakasira ng mood mo pagising mo pa lang? Hindi yun ang iyong kalaban. Malinaw po na tayong lahat ay may mga pinagsisikapan, may mga pinaghahandaan tayo sa buhay na makakatulong naman para sa ating kinabukasan. Tama po ba? Naghahanda tayo para sa ating kalusugan. Ano pa yung mga pinaghahandaan natin? Pinaghahandaan natin ngayon, ang dapat paghandaan natin yung tag-ulan naman, malapit na yon. Dapat naghahanda tayo. Diba? Kung hindi natin napaghandaan ng sobrang init, dahil hindi naman tayo ganun ka-inform na ganito katindi. Sino bang nakapaghanda sa init? Parang wala naman eh, di ba? Lahat tayo nasa-shock. Oo, sobra. Hindi naman natin ito in-expect. Pero, lahat tayo may mga ginagawang hakbang, may ginagawang effort o move para tayo ay maghanda sa napakaraming bagay na may kinalaman sa ating buhay para mapaganda, mapaayos. Yan, pag mga magulang para sa ating mga anak, hindi po yan masama. Yan ay napakainam. Yan ay napakaganda kasi isa yan sa palatandaan na ikaw ay merong pananaw sa hinaharap. Hindi ka kontrabahala. Tama po ba? Kasi pag ikaw ay matalino, hindi ka pwedeng bahala na. Hindi pwede yun. Kailangan lagi kang sigurado. Lagi mong tinitiyak na hindi nalalagay sa alanganin, hindi ka nalalagay sa pangangapa pagdating ng araw. Tama ba? Hindi ka malalagay sa lagi kang nagkukumahog, ano pa ba? Lagi kang natataranta, ano pa bang word? Lagi kang mag-aalala, lagi kang ma-stress, lagi kang mape-pressure kasi hindi ka mahanda. So ang mga nanay, mga expert dyan, tama ba mga nanay? Diba? Mga nanay, diba? Bago pa umalis, ako, katakot-takot na, makalimutan na lahat, huwag lang yung mga anak. Tama ba? Kompleto yan.
Hindi lang basta anak, ang tatay ng mga anak. Di ba? Lahat yun. Kasi, nasa na yung ano? Asa na yung ganyan? Pahingin ito, pahingin nun. Di ba? So, kailangan, ha? Eh, syempre po. Depensa agad siya eh. May defense mechanism agad siya. Thank you, Lord. So, ang punto kasi natin dito, napakaganda naman nun na tayo po ay talagang eksperto o magaling sa mga paghahanda. Di ba nga? Tama naman. Pero huwag nating kalimutan na meron pa tayong dapat mas paghahandaan. Meron tayong laban. Meron tayong kinakaharap na spiritual battle. Na akala lang natin normal lang. Na akala lang natin natural lang yan. Kasi andito tayo sa mundong magkaiba. Yung ating mga pinanggalingan, tama naman, di ba? Sa mag-asawa, magkaiba yung ating pinanggalingang tawag nito, kinalakihan. Magkaiba yung pamamaraan na ating nakagisnan kung paano ka hinubog, paano ka tinuruan, paano ka pinalaki. Kaya pag nagsama kayo bigla, ayun, sabog, di ba? So, magkaiba yung inyong mga pananaw sa buhay, magkakaiba ang lifestyle nyo, magkakaiba ang ano pa ba? Ang gusto nyo, pero salamat. Kasi sa katagalan, lalo na't meron kayong Diyos sa inyong relasyon, nalalagpasan lahat. Tama? Naiintindihan nyo ang isa't isa. Nagbibigayan kayo. Okay, so maganda po yan. So, ang sabi po dito sa Ephesians, hindi tao ang ating kalaban. Kaya mahirap na kalaban ito. Dahil yung kalaban natin, wala talaga tayong kalaban-laban na hindi natin ito pwedeng ilagan, suntukin, ano pa. Hindi natin siya nakikita eh. Tama po ba? Pero kitang-kita natin ito sa ating kapwa, sa ating ugali, sa ating attitude, ano pa ba? Sa ating mga ano? Ano po? Sige po, go. Kitang-kita ito sa ating araw-araw na pagharap sa mga problema, pagharap sa kahinaan ng ating mga nakakaharap na tao, kitang-kita po ito natin. So, ang sabi sa Ephesians, sapagkat 6:12, andyan ba anak? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Andyan ba? Hello? Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan. Ano yung next? Sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Take note bigyan ninyo ng halaga at diin na ang kalaban natin ay mga leader, pinuno, tama ba? Mga leader, may mga pinunuan, may mga pinapangunahan sila. So may mga kapangyarihan, may power. So hindi to basta-basta lang. Meron itong power. Ano yung next? Ito ay mga tagapamahala. Binigyan to ng authority, tama ba? Binigyan ito ng task na gawin mo. Ibig sabihin, bawat isa sa atin na merong ginagamit, may mga ranggo. Hello, church! May mga ranggo itong mga spiritong to. Maaring, wala kasi akong alam sa military. Sino pong may alam? Ano ba yung pinakamababang ranggo sa military? Tanod. Private Army? Tapos, mga SPO na, ganon. Ano ba yun? Pwede bang masabi nating, ano? O kasama sila doon, sergeant, ganon. Bago ka dumating sa pagka-general, may colonel, lieutenant, captain, ano? May captain pa, okay? Salamat, mga kapatid. So, ano pinakamataas? General. Okay, siya yung pinakamataas. Ha? May mga star, o 5 ang star. Wow. Ba't mo alam yun, kapatid? Okay. So, ang sa spiritual na aspeto or usapin, pag sinabing general, doon na yun sa mga kilalang tao. Yan. Doon yung ginagamit sa mga presidente. May mga ano na sila eh. May mga matataas na ranggo na din ang kanilang, doon sila naka-assign. So, sa mga maliliit, sa mga ordinaryong tao, mga maliliit na ranggo lang yan. Kayang-kayang, ano, diba? Maliliit lang. Kaya, pero still, may power pa din. Still, may kakayahan pa rin silang mag-manipulate. Tama po ba, mga kapatid ko? Kasi, may nagagawa sila eh. Tira mo? Sa bisyo na lang. Di ba? Sa bisyo na lang. Kaliit-liit na bagay kaya kang alipinin, di ba? So, may spirit. Sa, kung ano yung nakasanayan mo na hindi ka makaalis-alis, bakit nga ba? Kasi meron nagmamanipulang spirit. Bad spirit.
Sa tindi ng galit mo, bakit na umaabot sa puntong sinasabi ng tao, nagdilim ang paningin ko dahil sa galit ko, nauuwisan, di ba? Sa matinding resulta, di po ba? O, kaya, yun, may mga ranggo yung mga spiritong to na makikita o sumasama sa impapawid sa ginagalawan natin. So, kaya kahit saan merong bad spirit, merong evil. So, yung itong mga kalaban natin to ay may puwersa upang tayo po ay pwedeng magapi or madaya o matalo kung talagang hindi natin alam kung paano natin sila kalabanin. Kaya mahalaga pong alaman natin, makikita natin sa Word, sa salita ng Diyos, ang ating panglaban, pananggalang. Walang iba kundi ang salita lamang ng Panginoon. Ang sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 19, alam nating tayo ay sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. So, huwag tayo magtaka ha kung bakit marami nananaig ang kasamaan, maraming mga bagay na hindi natin maubos, maipaliwanag o maisip kung paano nagagawa, paano nangyayari. Kasi ang mundong ito ay pinaghaharian ng kapangyarihan ng Diablo. So ano ngayon, siguro mahalagang tanong mga kapatid ko sa pananampalataya, ano ngayon ang dapat natin gawin? Ano bang meron tayo? Paano natin malalabanan yung ating mga kalaban na hindi natin nakikita? Subalit, malaya po siyang nakakagalaw sa ating isip. Tama po ba? Binabantayan niya ang lumalabas sa ating bibig. Diba? Binabantayan niya kung paano tayo makitungo, kung anong klaseng pamumuhay meron tayo, ano yung pananaw natin sa buhay, binabantayan niya yun. Then doon siya papasok. Sabi dito, ito ang panghawakan natin. Luke! Anong meron tayo mga kapatid ko sa pananampalataya? Lucas chapter 10 verse 19. Ano sabi? Kapangyarihan? Kaaway at wala makapanakit sa inyo. Amen. Sa English, I have given you. Diba? Pinaano ko na to. Ilang beses na ba? Authority and I have given you authority to trample on snakes and on scorpion and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So, ang sarap isipin. Alam niyo po yung mga snake and scorpion na to ay nagre-represent sa gawa ng evil, gawa ng demonyo. Hindi ito literal na snake and scorpions. Kasi ang katangian ng ahas ay sadyang tuso, di ba? Tuso, mapanlinlang, mapandaya, mapanlamang. So ito ang katangian ng ating kaaway. Walang iba kundi ang demonyo. So hindi niya hayaan na manalo. Lahat gagawin. Manalo ang kalooban ng Diyos. Lahat gagawin niya. Pero masigit na makapangyarihan ang ating Diyos. Kaya kung ikaw ay tunay na may pananampalataya, kapatid, sa iyong makapangyarihang Diyos na buhay, panghahawakan mo ito ay Jesus give me authority and power. Amen po mga kapatid ko? I have power. I have authority. Yes, you have in Jesus' name. Amen po ba? Meron tayo nito. Kaya pag feeling natin, pag nararamdaman natin, nakikita na natin ang tuwiran, nako, hindi na to sa Diyos galing na to sa kaaway. Gamitin mo kapatid yung authority na binigay sa'yo. In Jesus' name, hindi magtatagumpay ang gawa ng kadiliman. So, kitang-kita natin yan sa araw-araw natin pag harap sa ating mga responsibility, duties, ang araw-araw nating routine, andyan po lahat yan. So, isa pa pong tanong, how can we apply our authority and power? Paano ba natin ma-a-applyan sa araw-araw nating buhay? Yung kapamahalaan, yung power na meron ikaw at ako, number 1, alam na natin itong lahat, pero masarap balik-balikan, masarap i-refresh. Dahil sa dami ng naluluded yung ating utak ng mga bagay na meron sa mundo na kakalimutan na natin itong mga to. Number 1, may nakalagay ba dyan?
Spend time with God. Always in reading in His Word. Totoo yun, di ba? Meditate His promise. Mga kapatid, napaka nitong paalala. Kumbaga, lagi paulit-ulit. Pero kailangan, kasi dito tayo nadadaya ng kaaway. Akala natin, okay na, alam ko na yan. Huwag mo na akong paalalahanan dyan. Matagal ko nang alam yan. Sige nga, matagal mo nang alam. Pero bakit di mo na-apply sa buhay mo? Sa Aklat ng Awit, ang sarap pong balikan yung Aklat ng Awit, chapter 91, verse 1 hanggang, wow, ang haba, pero napakaganda. Siyang naghahangad, nandyan po ba, ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng may kapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kayang ililigtas, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang mapalad o malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. 5. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagbuksay, wala kang takot sa araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng mga patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood mo'y mapapatunayan. Iyong makikitang tao'y masasamang pinaparusahan. Nandyan po ba lahat? Andyan, anak? Verse 9. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Thank you, Lord. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. 12. Sa kanilang mga kamay, ika'y alalalayan, nang sa mga bato paamoy, hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas, o liyong mabagsik, di ka maano sa mga serpente, liyong mababangis. Now, magkakunik ba sa Aklat ng Luke 10:19? Ang layo nito, mga kapatid. Ang layo ng aklat ng Awit to Luke. Pero pareho ba ng sinasabi? Sabi ko, kahit tapakan, ano to? Sadyain ko nga tapakan yung ahas. Di ba ako, di ba? Hindi po. Hindi, wag mong i-dare, wag mong i-ano ang Diyos, no? Ito yung mga taong, may masasamang balak sa'yo. Tama po ba, mga kapatid? Ito yung mga taong may mga threat sa'yo, pero kahit anong gawin nila, hindi ka nila masasaktan o mapipinsala. Kasi sabi dito, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Ang linaw. Sinong iingatan niya? Yung mga taong siya ay kikilalanin bilang Diyos. So, ang sarap isipin na ang Lord hindi namimilit, diba? So, kayo tayo din, sabi ko nga, hindi talaga tayo pwedeng mamilit. Bahala na ang Lord kumilos sa heart nila. Gawin lang natin yung ating part. Gawin lang natin yung ating part. Mag-remind, mag-invite, mag-share ng love, ng grasya ng Diyos, hanggang doon lang. Then, ang promise ng Panginoon, kung sino man yung taong siya'y kikilalanin, iingatan niya at ililigtas niya ang sinumang tapat sa Kanya. 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema, ay sasaklolohan. Hello, sino bang hindi na mo problema dito? Wala naman, di ba? Lahat tayo may problema. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila aking kaligtasan. So may mga narinig akong pilosopo, aanin ko ang haba ng buhay kung purong hirap at dusa lamang. Aray, bakit ka nga ba nagdudusa at naghihirap? Ang kalooban ng Diyos sa iyo ay mahabang buhay na may kapayapaan at kapanatagan. Tama po ba?
mahabang buhay na may kasapatan. Isa din kasi yan sa pinapanalangin sa Diyos. Na Panginoon, likhaan mo ako ng pusong laging nakakadama ng kasapatan mula sa iyo. Amen? Yung nakukontento ka, yung natututo ka lagi magpasalamat. Kasi maraming laging humihingi. Pag nagkaroon, hindi pa rin ako kontento. Hihingi at hihingi pa din. So, ipinapanalangin din yung heart na marunong makontento, na marunong magpasalamat. So, masarap kapatid, balik-balikan yan. Pwede niyong ulit-ulitin. Ang sabi ng Lord dyan, napakapalad mo. Ikaw na walang ibang hinahangad, kundi ang pagsama, ang pagkalinga. Ikaw na ang pinili mong mag-ingat sa'yo ay ang kataas-taasan, kapatid, hindi ka mabibigo. Amen po ba? Yun po yung sabi ng awit. Napakapalad mo kung alam mo kung kanino ka hihingi ng saklolo, kung kanino ka hihingi ng tulong. Sa panahon ng problema mo, kanino ka tatakbo, kanino ka tatawag. Ang sabi ng Lord, sa tuwing sila ay dadalangin, abot kamay, bibigay ng Lord ang kanyang mga kamay. Tutugunin niya sa panahon na sila ay tumawag. Laging handa na ako ay sila'y pakinggan. Sarap. Kaya nga pagka nagpe-pray ka, Lord, sabi mo sa iyong word, pag tumawag ako sa iyo, pakikinggan mo ko. Ito po ang aking daing. So huwag kang magsawa, huwag kang mapagod sa paglapit sa iyong Diyos, kapatid. Kahit alam mong, paulit-ulit ko na po ito, ilang taon ko na po itong prayer request, hanggang ngayon, andito pa din ako. Okay lang yan. Number 2, ano nga po ba? Paano nga po ba natin mararanasan yung power and authority na bigay sa atin ng Lord? Nang sa gayon, malabanan natin yung ating kaaway na walang iba kundi ang Diablo. Ano yung sabi sa number 2? Spend time with God In prayer. and prayer. Wow! Kapatid, kumusta ang ating prayer life? Nakakapag-pray lang ba tayo pagka... Oo, pagka matindi na ang mga pinagdadaanan. Pag may mga problemang mabibigat, maya-maya tumatawag sa Diyos. Pero pag okay ang buhay, kumusta? Kumusta ang paglapit natin sa Panginoon? Pagka okay ang lahat. Pagka may laman ng bigasan, puno. Pag may laman ang wallet o bulsa, kumusta? Pag kumpleto ang pangangailangan sa bahay, pag walang problema sa pamilya, kumusta ang paglapit sa Diyos? Pag okay ang love life, nakakapanalangin pa ba? Diba? Hindi na, kasi okay na, no? Mag-pray pa din. Lord, tulungan mo ako, turuan mo ako, at tulungan mo rin siya maging tapat sa akin. Tama ba yon? Tama bang ipag-pray na maging tapat sa'yo ang partner mo? O hindi mo na pinagpe-pray kasi panatag ka na? Ephesians 6, tama po ba? Andyan ba sa aklat ng Epeso? Chapter 6, verse ano yan, kapatid? 18. Ang sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo, tama nga ba? Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po ng panalangin ninyo para sa mga lingkod ng Diyos. Kailangan ko po ang inyong panalangin. Dahil hindi ko po kaya kung wala ang prayer ninyo at wala ang pangunguna ng Panginoon sa buhay ko. Tao din ako. Marami din mga kabigatan, marami ding problema, marami ding laban na higit pa sa inyong alam. Pero salamat, dahil sa inyong panalangin, nakakatayo ng matatag, nakakayang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, sa biyaya at grasya niya. Kaya ang sabi dito, kung gusto mong maranasan yung power, kung gusto mong may apply yung authority, kung gusto mong mapaghandaan ang laban, kung gusto mong laging panalo sa labanan na alam nating lahat na hindi ang tao yan, hindi yan flesh and blood. Kapatid, huwag mong panghinayangan mag-spend ng time sa prayer life mo. So, ako nga mismo minsan nag-guilty kasi pagka nag-open ka ng phone mo, mag-start ka lang ng Facebook, tuloy-tuloy na yan, diba? Akala mo tumitingin ka lang ng mga ka-friends mo, pero maraming lumalabas. Anong tawag ng Kim? Yung mga palabas na konti lang?
Clip ba yun? Ah? Reels ba? Oh, may mga na ilang minuto na ba ako? Wala, 30 minutes, 45, naku, malina. Minsan nadadala na yung parang, ano ba yung palabas na yan? Nagagalit na. Mayroon talaga eh. Wala ka namang kinalaman dun sa kwento, pero nagagalit ka dun sa kontrabida. Ano ba yun? Nagagalit ka dun sa mga gumagawa ng masama. Nagagalit ka dun sa mga hindi tapat. Bakit? Diba? Teka muna, hindi. Mali. Ayan, so pag ibinalik ka doon, nandun ang conviction ng Holy Spirit, sumunod. Tama po ba? Lord, patawad po. Thank you, may phone. Salamat, may time mag-relax, may time mag-pray. Pero, mag-ingat. Tama po ba? Ingatan. Kasi, kapatid, hindi magtsatsaga ang kaaway sa labas. Tayo na mga anak ng Diyos, tayo na nakakaalam ng katotohanan, tayo ang ido-double time ng kalaban. Hindi lang double time. Top priority, yes. Thank you, kapatid. Hindi niya napag-aaksaya ng panahon yung siguradong siya na kanya na yon. Tayo yon na mga anak ng Diyos. Marami siyang ibibigay sa iyo na makakaagaw ng attention mo, makakaagaw ng oras mo. Sa Matthew 26, ito yung napakaganda. Meron ba akong nilagay? Anak, meron ba? Ha? Hello, meron po ba? Matthew, anong verse yan? Verse ano po? 40. Nagbalik siya, dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Sino nagsasalita? Si Jesus. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Nakita niyo na po yung paalala? Warning, babala. Napaka-willing lagi. Handa lagi yung spirit na magpaalala sa'yo, mag-encourage sa'yo, pero yung laman mo napakahina. Paano natin to i-example? Gusto mo mag-pray, pero mas gusto mong? Yes, Johnson. Gusto mong umatin sa gawain, pero mas gusto mong? Hello, kapatid. Sorry sa kanila nanggaling yan, di sa akin. Gusto mong mag-Bible study, pero? Naku, anak. Kailangan labanan. Kasi lahat yan may time. Tama? Lahat may time. Alam nyo, kung iisipin nyo lang, 24 hours, paano natin ginagamit? Ilang oras tulog natin? 4, 5, 6? Naku, hindi tama yun. Ilang oras ang trabaho? Anthony, ilang oras ang trabaho mo? 12? 8 lang dapat. 23 ang trabaho, isang oras ang tulog. Nako. Ako anak ha. Warning. So ang spirit mo, malakas. Pero yung flesh mo mahina. Mas lalo mong pinalalakas yung flesh mo pag hindi ka sumunod sa word, hindi ka sumunod sa conviction ng Holy Spirit. So sabi dito ni Jesus, magbigay ng panahon sa panalangin kasi willing lagi ang Spirito magpaalala sa'yo, pero yung katawan mo, yung flesh mo napakahina. So labanan natin. Tama po ba mga kapatid ko? Labanan natin. Next, number 3 at last. At ito ang pinakamahaba. Para ma-experience mo yung power and authority at malabanan mo ang kaaway mo na ang sabi diyan ay laging umaatungal, paano ba natin ihalimbawa yun? Lagi nagbabantay, tinitingnan ka kung paano kanya masakmal. Tama ba? Paano kanya malapa? Tama ba yun? Paano kanya makagat? Paano kanya maisahan? Paano kanya mapuntusan? Anong sabi dito sa number 3? Spend time with God in worship. Pag Sunday lang ba? Pag during worship time lang ba natin? No. Diba? Sabi niya sa James 5:13, Is any one of you in trouble? Tama? He should pray. Next, is anyone happy? Tama po ba yun? Let him sing songs of praise. Sa Tagalog, ang sabi dyan, kung
Umawit siya ng papuri sa Diyos. So kung may pagkakataon na sayang-saya ka, no? Tuwan-tuwa ka, meron talagang kagalakan sa puso mo, ang sabi doon, umawit sa Panginoon. Pero yung nakasanayan natin, di ba, pagka may dahilan para mag-celebrate, ano agad? Ano agad? Sige nga, ano agad yung naisip natin para ilabas na ikaw ay masaya. Na ayon, di ba? Joke, di ba? Kasi nagre-rejoice, nagse-celebrate. Si Paton din, sobrang rejoice. Sobrang pa sa celebrate. So, ang sabi dito ni Santiago, kung ang sinuman sa inyo ay masaya, tama po ba? Ano bang kasunod ng Santiago? Santiago, nagbubuklat pa ba tayo ng Bible? Hello, mga kapatid. Santiago, sino bang may Bible dyan? Nagkadikit-dikit na to. Anak. Nasaan ba si Santiago? Sa 1 Peter ba? Hello po! Sa Peter ba? Bago mag-Peter ang Santiago, mga kapatid? Okay. Kasi kadalasan sa Bible yun, nasa phone na. Tama? Pag pinindot nyo yung gusto nyong verse, o kung ano yung book, madali na, hindi kagaya nito, nakikita mo yung pagkasunod-sunod. 5, verse 13. Ang sabi diyan, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. May magkasunod-sunod diyan na paalala ni David sa awit? Meron ba? Ano yung una? Awit? 33? Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuring magpuri sa Kanya, ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpak marilang. So now, bawal ba magingay pagka mag-worship? Sabi dito, malakas. Diba? Bawal bang pumalakpak? Paano mo may papayag na ikaw ay masaya? Sa presensya ng Diyos. Awit 81 meron ba? Sige nga, tingnan natin kung magkakakonect. 81 verse, ano yan kapatid? 81 verse 1 to 2. Masiglang ano? Masiglang awitan ng tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob. Awitang may galak, umawit sa saliw ng mga tamburin. Wala tayo nun, ano? Ito, ano ba to? Yung tamburin, yun na yan, tamburin. Tamburin ba tawag nun? Kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Ano yung lira? Wala tayo nun, ano? Alpa. Ano yung alpa? Kasi sa Old Testament kasi ang gitara, tugtugin yung tugtog ng kwerdas ba yung nakalagay, JR? Kaya gitara yun, di ba? Pwedeng ano yun, na gitara yung tugtugin may kwerdas. Pero kasi ito, Old Testament, yung mga instrumento na binabanggit dito, medyo wala pa tayo nito. Yung lira, lira at alpa. Kasi pagdating nga sa trihipa ng trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. So wala tayo nito, pero still nag-encourage na kung masaya ka sa ginawa ng Diyos sa iyong kapatid, magalak ka sa presensya niya, mag-ingay. Masiglang awitan. Diba? Masayang awitan ng Panginoon. Hindi yung parang namamatayan. Diba? Paano mo nagsasabi? Awitin nga natin yung, paano inaawit yung celebrate? Kapatid! Celebrate. Jesus, celebrate. May buhay ba yun? Ang hirap, diba? Ang pangit naman nun, celebrate, pero parang kang lumong-lumo. Ano yung next na verse na magsasabi sa atin kung gaano tayo dapat magpuri? Anong verse yan? Awit? 92:1-3. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang nga ng kataas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat, tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ano pa yung next verse? Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Pagkadakila.
Yahweh ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa kapos na isip, ang bagay na ito hindi nalalaman, hindi malirip, ni maunawa ng sinumang mangmang. Tama po ba? Hanggang 8 ba? Ang masama, kahit dumami sila may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak na lubos na kapahamakan, sapagkat ikaw lamang Yahweh, ang dakilang walang katulad. Last verse. Ano yan? Ha? 4 to 9. Magkaingay. O ito. Magkaingay na may galak lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit, at si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Ano yung tambuli? Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Magkaingay ka. Ngayon, kung ayaw nyo, inuutusan niya ano? Anong inuutusan niya? Karagatan. Ayaw ninyo, ha? Ito, magkaingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Sino yon? Mga isda, isipin nyo? Nakakahiya naman sa ating lahat. Binigyan tayo ng buhay, ng hininga, ng di ba? Pero ang sabi dito, umawit ang buong mundo at lahat ng naroon, umugong sa palakpakan. Masama pa, hindi pala talaga masamang pumalakpak. Ito ang linaw, oh. Umugong sa palakpakan, pati yaong karagatan, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Si Yahweh dumarating maghari sa daigdig, taglaynay katarungan at paghatol na matuwid. Basta isa lang ang alam ko. The more na ikaw ay nakaka-experience ng presence ng Lord, walang anumang makakapigil sa iyo para mag-rejoice. Amen po ba? Para mag-rejoice. Para ipakita na ikaw ay talagang natutuwa sa kabutihan ng Diyos sa iyo. So kung natutuwa ka kapatid, na-excite ka, yun yung mga, ano ba yung mga in-expect na mga tao na sobrang tuwa nila nahihimatay? Ano yun? Magbigay kayo ng mga taong sobrang tuwa, tapos nahihimatay. Yes. Ha? Makita ako. Ano yun? Alin, pagka nakita yung mga idolo nila? O paano yung mga nananalo sa loto? Hindi ba nahihimatay yung sobrang tuwa? Pwede? Sakto lang? Hindi, oh. May mga nanalo ka ba naman ng ilang milyones sa loto, di ba? So talagang, oo, sa sobrang tuwa, inatake na pala sa puso yun. Ano? So kung yung mga bagay na meron ka, oh, sige, balik, punta tayo dun sa mga, ano ba yung nagbibigay saya sa atin? Di ba? Sa atin, ano ba? O sa mga misis, ano ba nagbibigay saya sa mga misis? Pera talaga. Oh. Tapos ano, pag tumutunog yung... Ayan na, oh. Tuwan-tuwa na, no? Maganda ang mood. Ayan. Maganda ang mood. Masarap ang araw mo kasi meron kang gagamitin pera. Totoo, kailangan naman kasi talaga natin yun, di ba? Di ba naging topic na natin yun na mahirap maging banal, magpaka-Diyos kung wala kang pera? Di ba? Pero kung meron kang pera, madali mong ibahagi sa tao na ang Diyos ay mayaman. Tama po ba? Ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Paano mo nga naman i-share na ang Diyos ay hindi nagkukulang kung nagmamalimos ka? Tama po ba? Paano mo i-share na ang Lord ay hindi nagkukulang sa'yo kung wala kang pansain? Parang kasinungalingan yata yun. Diba? Kaya yun ang lagi mong hamon sa Lord. Panginoon, paano ko mapuprove sa tao na you are my provider pero walang kalaman-laman yung bulsa ko? Tama po? Na you are my savior pero sa lahat ng mga sigalot at problema, hindi ko na susob, hindi ko na lulusutan, hindi ko na lalagpasan, hindi ko na kakayanan. Pero thank you Lord kasi kahit kailan di mo ako binigo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kahit kailan ang taong nagtitiwala at nagdi-declare ng promise ng Lord, hindi mabibigo. Totoo po yan mga kapatid. Kaya nga isama ninyo sa panalangin at maging ugali na ninyo, na pag nag-pray kayo, Lord, sinabi mo. Lord, sabi mo sa iyong salita. Dahil ang Lord ayaw niya mapahiya siya. Okay? May last verse pa ba mga kapatid ko? Kolosas. Anong sabi sa Kolosas? Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyo lubos ang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo ang kapalalahanan ng isa't isa. Buong puso ay umawit ng mga salmo, mga himno,
na may pasasalamat. Asa na yon? Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, talaga pong biblical yung pag-worship, pagpupuri sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng paggawain para sa Lord, hindi pwedeng walang worship. Hindi pwedeng, kahit sa devotion mo, masarap na nagpupuri ka sa Panginoon. Bago ka humingi, bago ka dumulog na meron kang nire-request, magpuri ka muna sa Panginoon. Magpasalamat ka muna. Di ba isa rin naman yan sa turo? Sa Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Hello! Di ba? So ano yung una? Sambahin mo muna ang pangalan ng Diyos. Bago na yung, pahingi ako nito, Lord. Pahingi ako nito, Panginoon. Bigyan mo ako nito, Lord. I-provide mo ito, Lord. Sa totoo lang, kalagitnaan na yun Diba? Una muna, yung pag-confess, yung pag-declare, yung pag-acknowledge ng kapangyarihan, kadakilaan ng ating makapangyarihang Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, anong sabi dyan sa ating teksto? Anong sabi dyan? Maging handa. Hello mga kapatid. Maging handa kayo at magbantay. Tama po ba? Balik tayo sa ating teksto. Sabi niya, 1 Peter 5. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at ali-aligid na humahanap ng masisila. So, sa pagtatapos natin, ito lang yung gusto kong sabihin sa ating lahat. Hindi sapat yung 2 oras, 3 oras na inilalagi natin dito. Anong meron dito? May time tayo mag-worship, which is andito naman sa ating pag-aaral, di ba? May time tayo mag-aaral ng word, tama? Meron dito. May time tayo mag-pray, yes, meron. Pero hindi sapat yon para maihanda natin ang isa't isa sa ating spiritual na laban. Dahil pwedeng maagaw ng kaaway yun pagkatapos nga lang nito Kaya nga mahalagang pinapanalangin mo, Lord, lahat ng word na natanggap ng puso ko, pumasok sa isip ko, natanim sa heart ko, I pray in Jesus' name. Siniselyuhan ko ng Holy Spirit na hindi manakaw ng kaaway. At ito ay maging sandata ko pagdating ng labanan o laban na aking kakaharapin. Amen po ba? Amen. Kasi hindi mo pwedeng i-encourage or i-remind yung sarili mo sa mga bagay na wala ka naman nito. Lalo't hindi mo kayang i-share, ibahagi kung ano man yung bagay na wala ka. Mahirap yun. Kaya tumanggap ka muna. Tanggapin mo lahat ng mga salita ng Panginoon at pagsikapan mo sa tulong ng Holy Spirit na ito ay may apply sa araw-araw na buhay. Tama po ba yung sabi ko dyan sa pagtatapos? Hindi sapat yung oras na ilalaan natin para mapaghandaan natin. Ito ay ginagawa natin dapat sa araw-araw nating paghahanda. Nandyan po ba mga kapatid ko? At bilang challenge sa ating lahat, nandyan po ang 1 John. Nandyan nga mga kapatid, nilagay ba? Ano pong sabi sa 1 John? Chapter, ano yan kapatid? Mga anak, kayo nga ay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga, tama ko po ba? Mga propeta, sapagkat ang Espiritu na sa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritu na sa pangangalawa. Makapangyarihan. Siya ay makapangyarihan. Bakit iba yung yung tawag nito? Translation. Kasi ang sabi doon, tayo po'y higit na mananagumpay. Dahil lahat ng bagay na pagtagumpayan na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw at ako, na may relasyon kay Christ, ay higit sa mananagumpay. Kaya wala kang maidadahilan. Wala kang mairarason na hindi mo kayang magtagumpay sa bawat laman, hindi mo kaya magtagumpay sa bawat gawa ng kaaway. Kaya, lagi kang maging prepared. Dahil ang kaaway mo ay laging nakahanda din. Nakaprepare din. Na talunin ka. Amen po ba mga kapatid ko sa pananampalataya? Amen. Hello, naturuan po ba tayo ngayon na ang ating kaaway hindi mga tao? Kundi ito ay meron tayong spiritual battle. Kaya mahalaga po
na isinasa kabuhay natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Mag-spend tayo ng time sa salita niya, mag-spend tayo ng time sa pananalangin, at spend tayo ng time sa pagpupuri. Kahit nasaan ka kapatid, nagda-drive ka ng motor, nakikipag-usap ka sa customer mo, nagtatrabaho ka, pwedeng magpuri in spirit. Diba? Naglalaba ka, nag-ano ka ng mga bata, pwedeng manalangin, Lord, maraming salamat. Minsan nga, hindi mo pinaplanong mag-pray, may conviction sa iyong Holy Spirit, merong specific na tao na dapat mong ipag-pray, huwag mong baliwalain. Pray agad. Meron din naman, kausap ka sa phone. Tapos sasabihin sa'yo, kapatid, panalangin mo naman ako. Tapos sasabihin mo, okay po, panalangin ko. Lumipas ang ilang araw, nagulat ka, hindi ko pa pala siya pinag-pray. Tama ba? Hindi ko pala siya pinag-pray. Pero sinabi ko, opo, ipag-pray kita. Ang sikreto, pag sinabi mong opo, ipag-pray kita, dun din mismo, para hindi mo na makalimutan. Okay po? Doon mismo, sige po, pag-pray kita. O nasa telepono, o di mag-pray ka mag-isa. O kung may time ka, i-type mo. Ito po yung panalangin ko, mag-agree ka. Tama ba mga kapatid? Kasi sa dami ng nakaka-occupy ng ating isip, pwede natin makalimutan. So ito pa ang nakaka-guilt, lalapit sa'yo. Kapatid, salamat ha, pinag-pray mo ako. Sorry po, hindi ko siya pinag-pray. Tama po ba? Kaya yun, po yun, nagkukumit tayo sa atin pong mga kapatiran, tawag nito? Meron tayong agreement or covenant ba tawag nun? Tapos hindi mo naman ginagawa. So gawin mo na agad. Okay? So salamat sa Diyos sa mensahe niya ngayon. Dahil first Sunday ngayon at maaga pa naman, 12:30 pa lang. Dako tayo, meron ba tayong na-prepare? Kasi dapat ito ay ginagawa natin tuwing first Sunday of the month. Kasi naniniwala tayo na itong dahilan ng ating faith, yung dahilan ng ating church, yung dahilan ng ating fellowship ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So tama lang na alalahanin natin once bilang pagkilala na may kapangyarihan ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Dahil ito ay nagdulot sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. 11. Amen. Thank you, Lord. J.R. and Johnson, pwede niyo po bang ipanalangin ang tinapay at saro? Sige po, ipanalangin po natin ang tinapay. Amang banal na makapangyarihan, tunay nga po na napakabuti po, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagsama-sama muli upang alalahanin, Lord God, ang kabutihan na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kabutihan na kung saan nagdulot sa amin ng katiyakan, Panginoon, na kami ay makakasama mo sa iyong muling pagbabalik ng ilang Ama. Amang banal, sa oras na ito, amin pong itinataas ito sa iyo, Panginoon. Lord, ang tinapay na to ay sumisimbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang aming dalangin, Lord Jesus, na sa aming pong pagkanin nito, Panginoon, sa aming pag-aalala, Panginoon, ng ginawa mo sa krus, Panginoon, taglayin din po namin, Panginoon, ang kalinisan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang kalakasan ng aming spiritual na buhay, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, ng aming mga kaluluwa, Lord Jesus, nang sa gayon kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, at kami po ay patuloy na maging kaisa sa pagpapalawak, Panginoon, ng iglesia mo dito sa lupa, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon. Lahat po ito ay binabalik namin sa iyo na may pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapilang Diyos, pagpalain niyo po itong sa araw na ito na aming inumin, Ama. Ito po yung simbolo po ng dugo na tumangis sa katawan ni Jesus upang kami ay maging malinis sa harapan niyo po. Ama, salamat po sa ginawa ni Jesus. At naway tanggapin po ito, Ama, na aming ginagawa
po ay simbolo na inaalala po namin lahat ng paghihirap ni Jesus upang kami ay malubos sa aming kasalanan, Ama. Salamat po, Ama, sa pagtanggap nito. Na may pagpalain niyo po ito, Ama. Upang ito'y maging simbolo na kami po ay ligtas na. Simbolo na may hayag namin sa kapwa namin na ginagawa namin ito dahil po kami tagasunod ni Jesus. At inaalala po namin ito, Ama, dahil sa pagmamahal niyo po sa amin, Ama. Salamat po. Ito sa magdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay magpasiyasat sa ating Diyos na buhay habang ibinibigay po ang tinapay at saro sa bawat isa. Umawit po tayo, siyasatin mo, Jesus. Hallelujah. Kalakip nito ang panalangin ng pagpapakumbaba at pag-amin na madalas tayo nagkakasala, nagkakamali sa ating Panginoon at walang sinuman sa atin ang karapat-dapat, subalit dahil sa grasya at habag niya, tayo'y malayang nakakalapit sa kanyang banal na trono. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang ngalan mo, Diyos. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lumulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, tawa at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa po, kapatid, sa pag-awit, tumili ka ng tawad sa Diyos at patuloy na magpalinis sa Panginoon at tanggapin ang kanyang grasya at habag. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lumulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, tawa at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Nakamtan ko, o aking Jesus. Itaas mo natin ang tinapay, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa.
tayo sa ating Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa dakila tugas na pag-ibig mo. Ipinahayag at ipinakita at pinatunayan mo po ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat sa buhay ng aming Panginoon na tunay na nagdusat naghirap, na humantong sa kamatayan at hindi naman doon natapos. Lord, salamat dahil nabuhay siya uli. Kami na mga nanampalataya na nagkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya ay merong katiyakan ng buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Tulungan mo kami na kami manindigan, Panginoon, sa katotohanan ito. At tulungan mo kami mamuhay na mabigyan ka ng karangalan at kaluwalhatian sa paraan ng pamumuhay namin. Maraming salamat po sa patnubay at gabay ng Holy Spirit. Lahat ng bagay magagawa namin in Jesus' name. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Amen and Amen. Hallelujah. Glory to God. Nakpakitang dito, Aris. Marcos, pakitan mo lang ba?